Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Alam na nilang lahat, mula sa kanilang mga puso, na walang kaugnayan ang kanilang pamilya. Walang paraan para mapigilan nila si Donald Brennan, ang boss ng Heavenly Lion Group. Nagsalita si Alex sa unang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, maaayos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Ika-8 kabanata. Ang malakas na impluwensya ng pamilya Ambrose. Narinig ni Rose ang boses ni Alex. Bahagyang natigilan si Rose. Tumigil siya at nagpunas ng ilong at itinaas ang ulo. Tumingin siya ng malamig kay Alex. Nagpunta ka rin, wika ni Rose. Bahagyang tumango si Alex ngunit hindi ito umimik. Dahil sa ekspresyon ni Rose, tila hindi niya gusto na naroon siya. Mabilis na nagsalita si Susan para kay Alex. Rose, dumating si Alex para tulungan kang mag-isip ng paraan para sa problema mo. Nag-aalala siya sa'yo. Nag-aalala, napangisi si Rose. Kung hindi dahil sa kanya kahapon, hindi ko makakabangga si Lucille. At kung hindi kami nagkabangga ni Lucille, hinding-hindi mangyayari ang insidente. Bulalas niya. Tapos tinuro niya yung pinto at sumigaw. Lumabas ka na sa kwarto ko, ngayon din. Rose, makinig ka sa sarili mo, sabi ni Susan. Tutal dumating si Alex para tulungan ka. Tapos magsasalita ka sa kanya ng ganyan. Walang sinabi si Alex. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ibinaba ni Joe ang telepono at yumoko upang alalayan ang kanyang kaibigan. Alex, okay ka lang? Tanong ni Joe. Wala sa ayos si Rose ngayon. Pero tandaan mo kung gaano siya ka-stress ngayon. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas, patawarin mo siya. Alam ko, ayos lang. Ngumiti ng kaunti si Alex. Sige, dalian mo at bumalik ka na. Sabihin mo sa kanya na huwag mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nag-walk out si Alex na parang walang nangyari. Pinanood ni Joe si Alex na umalis at umiling. Bago bumalik ng mabilis sa dorm. Ayoko na ulit makita ang lowlife na yon, at sumpain siya, wika ni Rose. Nang makita niyang pumasok si Joe, tumigil siya at nilabas ang cellphone niya. May idea lang ako, tatawagan ko ang dati kong kaibigan sa school para tanungin kung makakatulong siya. Hello Zane, si Rose ito. Si Rose, nagsimulang magsabi kay Zane, tungkol sa kanyang sitwasyon. Ang iba sa dorm ay nakipag-ugnayan din sa sino mang may isip nila na maaaring makatulong sa kanila. Hi, Tito Chuck, ako po ito si Stacy. Maaari mo po ba akong bigyan ng pabor? Ang kasama ko at si Donald Brennan mula sa grupo ng Heavenly Lion ay may problema. Hindi mo dapat subukang makipag-usap sa kanya. Sige, maghahanap na lang po ako ng iba. Paalam Tito Chuck. Hello po, Tita Ruth, maaari mo po ba akong tulungan sa isang bagay? Lumabas si Alex ng girls' dormitory. Huminga ng sariwang hangin. At kinuha ang phone niya. Pinindot niya ang isang numero at inilagay ang telepono sa kanyang tenga. Narinig niyang tumunog ang telepono ng 3 beses bago sumagot ang isang boses ng matanda. Alex, tumawag ka na sa wakas. Ikaw ay naghihirap at wala sa bahay sa loob ng maraming taon. At ako ay patawarin mo dahil wala akong magawa at walang kapangyarihan para tumulong. Mark, masyado kang nagpapahirap sa sarili mo, sagot ni Alex. Pagkatapos ng 7 taon, nangungulila ang tinig ni Alex nang marinig ang boses ng kanilang family butler. Tapos na ang aking pagsasanay sa kahirapan. Magagamit ko ang impluwensya ng pamilya ko ngayon, tama ba? Siyempre, simula kahapon. Inalis na ng pamilya ang lahat ng paghihigpit sa iyo. Masayang sagot ni Mark. Gusto kong harapin si Donald Brennan ng Heavenly Lion Group. Diretso sa punto si Alex. Grupo ng Heavenly Lion. Napapikit si Mark sa sarili. Patawarin ang matandang lingkod na ito sa pagiging mabagal. Ngunit saan nagmula ang grupo ng Heavenly Lion? Isa ito sa mga lokal na negosyo sa New York. Paliwanag ni Alex. Ang pamilya ni Alex ay nakaka-impluwensya sa mundo. Ang Heavenly Lion Group ay isa sa nangungunang 10 negosyo sa New York. Ngunit hindi ito ay grande mula sa isang pandaigdigang negosyo. Ang grupo ng Heavenly Lion. Bulalas ni Mark, syempre. Ito ay nasa ilalim ng aming pamilya sa East Coast Division. Sir, ano po ba ang ihaharap nyo kay Donald?
Sabihin sa kanya na itigil ang lahat ng aksyon laban sa East West Cargo Company. Mahinang sabi ni Alex. Okay, wag kang mag-alala sir. Sa loob ng kalahating oras ay magiging maayos ang lahat. Ipapatigil ko lahat ng gagawin ni Donald laban sa East West Cargo Company. Nakangiting sabi ni Mark. Salamat. Matapos matanggap ang order ni Alex, sinigurado agad ni Mark na nakarating kay Ken ang mensahe. Si Ken ay manager ng East Coast Division. Sa oras na ito ang ama ni Zane. Ang kaklase sa high school na tinawagan ni Rose ay sumang-ayon sa kahilingan ng kanyang anak at nagmamadaling pumunta sa Merchant Union ng New York City. Si William ay nasa gusali ng union na nakikipag-ayos sa isang kumpanya ng pamumuhunan. Ang magkabilang panig ay may 10 miyembro. At ang deal ay nagsasangkot ng kabuuang halaga na $125 milyong. Ang negosasyon ay umabot sa kritikal na sandali. Iniisip nilang lahat na makakamit nila ang isang kasunduan sa loob ng 10 minuto, na magreresulta sa pagtanggap sa William Company at pamumuhunan na $125 milyong. Sa kritikal na sandali na ito, bumukas ang pinto ng meeting room, at pumasok ang sekretarya ni William. Napasimangot si William. Yung iba mukhang naiinis din. Itinuring na napakabastos para sa sekretarya na maputol ang negosasyon. Mabilis na lumapit ang sekretarya kay William at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni William. At tumayo, at nag-iisip ng malalim. Sabi niya sa iba. Paumanhin sa lahat, ngunit mayroon akong ilang agarang bagay na dapat asikasuhin ngayon. Pag-uusapan natin ang pagpupulong na ito mamaya. Patawarin niyo ako. Pagkatapos ay tumango siya, tumalikod at naglakad patungo sa pintuan. Sabi ni Mr. Chase. Kung aalis ka ngayon, sa palagay ko ay hindi na natin kailangang ipagpatuloy ang meeting na ito, dahil nawawalan na ako ng tiwala sa iyo. Ang pinakamahalagang kinatawan ng kumpanya ng pamumuhunan ay nagsabi kay William, siya ay galit na galit. Kung ganun pasensya na. Tumalikod si William, at may sinabi sa kanyang sekretarya, at mabilis na lumabas. Ipinaalam lang sa kanya ng kanyang secretary, na tatawag si Ken, para masolusyonan ang problema ng Heavenly Lion Group at ng East West Cargo Company. Para sa kanya, ang mga salita ni Ken ay mas mahalaga kaysa $125 milyong. Ang negosyong pinag-uusapan ay bumagsak sa isip niya. Ngunit maaari namang pag-usapan ang negosyo sa ibang pagkakataon. Kung may inis sa akin si Ken, hindi lang ito isang simpleng bagay na mawala ng pera. Maaari ring mawala ang aking posisyon bilang presidente ng union. Si Ken ay isang miyembro din ng union, ngunit sa mataas na antas ng lipunan ng New York. Siya ay lubhang prestihiyoso. Si William at ang kanyang sekretarya ay nagmamadaling lumabas ng gusali ng opisina kasabay ng pagdating ni Finn Harrison. Mr. Chase, nakangiting naglakad si Finn papunta kay William. Naisip niya na magkaibigan na sila simula pa noong nasa paaralan pa sila. Tutulungan siya ni William Chase sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ni William, pagkatapos ay hindi siya pinansin. Sumakay siya sa kotse at pinaandar ito. Habang naglalakad si Alex sa gilid ng campus. Sa Ramsey Lake ay umupo siya sa malaking bato sa kailaliman. Sa pampang ng ilog, nakita niya ang isang magkasintahang magkayakap, at ang kanyang isip ay binahan ng masasayang alaala. Naisip niya ang mga panahong sobrang saya nila ni Kathy. Naalala niyang tinulungan niya itong magluto. At magkasabay na sumakay para kumuha ng kanilang pagsusulit. Ginamit niya ang naipon niyang pera para pambili ng mga pampaganda para kay Kathy. Naputol ang pag-iisip ni Alex nang tumunog ang kanyang telepono. Ibinalik niya ang kanyang isip sa kasalukuyan ng pangalang Zara Fitzgerald, na lumabas sa screen. Si Zara ang captain ng school cheering squad. At si Alex ay miyembro din ng squad. Ang iba sa squad ay puro mga babae kaya kailangan nila ng taong magpapalipat-lipat ng mga props. Para iangat ang stereo at para bumili na rin ng ice cream. Kailangan din silang paypayan kapag sila ay naiinitan. Siyempre, isang lalaki ang kailangan. Dahil dito, naging cheerleading team service assistant si Alex. Sa madaling salita, ito ay boy o utusan. Hello Alex, dapat kang pumunta sa West Sports Field ngayon. Ano ba yan? Sabi ni Alex. Kung may sasabihin ako sa iyo, gawin mo lang. Cut the crap or you're dead. Binaba ni Zara ang telepono.
At inilagay ni Alex ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at tumayo at mabilis na pumunta patungo sa West Sports Field. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.